Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Atin ang ipagpatuloy ang mga kaganapan sa bahagi ni Nalino na naroon na malapit sa gate ng Vinictican City. Pasado alauna ay nagsigising na ang grupo ni Lino. Agad nagpainit ng tubig para sa kape si Mancio at binigyan na agad ang mga kasama ng basong may mainit na tubig. Para bahala na sila maglagay noong 3-in-1 na kape na kanilang baon. Tag-iisang biskwit na rin sila para may sapat na laman ang sikmura sa matagal na pakikipaglaban kapag pumasok na sila sa teritoryo ng Vinictican City. Noong matapos sa kanilang munting pag-aalmusal ay nagsihanda na ang lahat. Sabi ni Rafael, "Makinig kayo, merong 4 na satellite receiver ang Vinictican City. Kailangan natin masira ang mga iyon para hindi nila ma-monitor via satellite imaging ang location natin. Magmumukha tayong daga na pinaglalaruan sa maze kung nasa kanila ang advantage na iyon. Kaya mas mabuti na iyong hindi rin nila tayo nakikita. 2 ang nasa side natin dito sa kaliwa, 2 rin kina Benny. Saglit lang at tatawagin ko si Benny." Wika ni Rafael at inilagay sa speakerphone ang cellphone. "Hello Benny, nakaready na kami rito. Sa tunnel sa right side kami dadaan. Tapos tatagos kami sa isang residential building na mga 100 meters away from the gate. Isi-secure namin ang gusali na iyon para doon kami pupwesto. Doon na rin pupwesto ang 2 naming snipers. Sa mismong main gate na kayo pumasok. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang movement sa scanning. Pero hindi malayong bumaha ng infected dyan kapag may namataang pumasok. May mga tactical vehicles rin ako na mamataan sa kalye na nakaparada. Pero sa kabilang kalsada pa iyon. Iikutan namin iyon para makakuha ng advantage habang kayo ang inaasikaso nila. Ano, sapat ba ang firepower nyo para dyan sa bulto ng mga infected na darating?" "Oo Rafael, mukhang sapat naman." "Saan kami didiretso pagkapasok namin?" "Ang bukana ng gate ay nakalabel as Sector 1 sa mapa nyo. Sa bandang kanan nyo ay makikita nyo ang satellite tower. Itumba o sirain nyo na muna ang aparato na yan, saka kayo magtuloy sa paglapit sa isang gusali. Hindi lang ako sigurado kung residential ba iyon o tactical force occupied building. Subukan niyong kubkubin. Tutulungan namin kayo sa mga dadagsa ng mga infected. Kaya bilisan niyo makapasok sa gusali. Mula sa gusali na yan, tuntunin niyo ang underground tunnel. Magiging madali ang paglalakbay niyo kung wala kayong makakasalubog na Dragon Core agent o di kaya infected. Tapos pagkarating niyo sa isang gusali, ay muli kayong umangat. Hindi na malayo roon ang isa pang satellite. Sirain nyo na rin bago kayo magtuloy sa pagtagos sa Section 4. Medyo malayo na lakaran iyon. Siguraduhin yung sa likod kayo dumaan dahil ang harapan ng gusaling iyon ay ang Dragon Core headquarters mismo. Pero mag-ingat kayo. Siguradong mahigpit ang seguridad roon dahil naroon na malapit ang Citadel Building at ang pinakamunisipyo nila o headquarters ng City Council. Balitaan nyo kami kapag nakarating na kayo sa Citadel o sa munisipyo nila. Ganoon din ang gagawin namin kapag nauna kami roon." "Okay Rafael." "Benny, babalaan ko lang kayo ha. Expected na may iba pang mga kalaban maliban sa mga infected at Dragon Core. May nakasagupa rin kasi kami mga taong lobo. Baka meron din silang mga nakapwesto sa syudad na iba pang uri ng mga aswang." "Copy that Rafael. Sige, lalakad na kami." "Copy that Benny." Sagot naman ni Rafael at pinatay na ang tawag. Sabi ni Rafael sa mga kasama, "Ano Lino, tara na?" "Oo sige, Micaela at Rosalia, gamitin nyo ang sniper's rifle na may silencer ang dulo. Kailangan natin maitumba ang makakasalubong natin ng mga infected o gwardya. Hindi pwedeng may makaalam kung saan tayo papasok." "Copy that Lino." "Rafael, na-scan mo na ba ang paligid?" "Oo Lino,
Walang hit signature ng mga Dragon Core. Puro lang infected. Pero nasa loob pa ng pader ang karamihan. Kaso nagdududa ako eh. Napaka-imposible ng ganito na walang nagbabantay sa main gate. Sa tingin ko, gumagamit rin sila ng cloaker device para hindi natin sila ma-detect electronically. Alam ko na, gawin uli nating patas ang laban. Kung naka-cloaker tayo at naka-cloaker din sila, didagdagan natin ang odds sa laban. Kulas, pasuyo, pakapalin mo ang hamog sa buong paligid para maging sina Benny ay nakatago rin ang paglapit. Okay, Lino. Sagot ni Kulas at agad nang nagbitaw ng orasyon. Ilang saglit pa ay wala na silang makita sa paligid dahil sa makapal na hamog. Maglalakad na sana sila papalapit sa pader nang may mga signal flares na hinagi sa daraanan nila. Hindi bababa sa 10 ang bilang. Sabi ni Rafael, "Di ba? Tama nga ako. Nandyan lang sila sa itaas nakaabang. Naka-cloaker device din sila. Kaya hindi nakikita ng scanner natin." Sabi naman ni Lino, "Sige na, dahan-dahan na tayo. Doon na tayo sa may bandang dulo magsimulang lumapit. Malamang lahat ng bahagi na may flares ay may nakaabang na sniper." Sabi naman ni Micaela, "Tama ka, Lino. May nakikita na akong red laser dot. Tara, dali." Mabilis pero maingat ang kanilang mga hakbang hanggang sa makarating sila sa may bandang dulo. Malapit na sila sa entrance ng tunnel. "Lino, ito na ang butas ng tunnel." Wika ni Rafael at naglabas na ng bakal na may adjustable clamps ang dulo. Ikinabit niya iyon sa bilog na bakal na takip ng manhole. Sabi naman ni Kulas, "Ang astig naman ng manhole nila. Pasadya ang takip na bakal at nakalak. Samantala sa Manila, pinapatong lang ang bakal na takip sa ibabaw. Yung iba nga ay wala pang takip. Kaya kung tatanga-tanga ka, sigurado shoot ka sa butas." "Oo, Kulas, tama ka. Nakita ko rin yun." Sagot naman ni Rafael. Habang patuloy na iniikot ni Rafael, Lino at Kulas ang bilog na takip, ay biglang naglaglag ng maraming granada ang mga bantay na Dragon Core agent sa itaas ng pader. Kaya halos mabingi sila sa sunod-sunod na mga pagsabog. Sakto lang din na nabuksan nila ang takip ng butas. "Micaela at Rosalia, muna na kayong pumasok." Agad namang kumilos ang dalawa. Ilang saglit pa ay nakarinig na sila ng growl ng mga infected. "Naku, pinakawalan na nila ang mga infected. Bay, Kulas, pwede ka ba magpalabas ng mga ugat ng kahoy dyan para mahigop lahat ng infected na papalapit sa direksyon natin?" Wika pa ni Mancio. Sabi naman ni Kulas, "Paano may higop pa ilalim? Hindi naman lupa ang ilalim niyan hanggang dito sa atin dahil tunnel na ang ilalim ng karamihan ng bahagi ng Vinictican City. Kaya wala akong mapapalabas na ugat mula sa lupa. Kasi puro rin simento yan eh." "Ay, oo nga pala," sagot ni Mancio. Sabi naman ni Lino, "Dingding at Mancio, pumasok tayo sa butas, dali. Hindi natin mauubos ang mga yan. Kapag nilabanan natin ang mga iyan, ay tsak, babanatan rin tayo ng mga Dragon Core shooter mula sa itaas. Kaya nasa maling pwesto tayo para lumaban. Dali na, pasok na." Wika ni Lino, kaya sumunod na nga ang lahat. Huling pumasok ay si Rafael para muling maglagay ng takip nang hindi sila masundan roon. Maingat ang bawat galaw nila sa loob ng tunnel. Kailangan mapunta sila sa tamang gusali na dapat nilang puntahan dahil kung hindi ay baka hindi na sila makalabas ng buhay o di kaya matrap sila ng mga agent ng Dragon Core. Makalipas ang 1 oras ng mabagal na pagtuntun sa daan ay sinabi ni Rafael, "Narito na tayo. Maghanap kayo ng daan papakyat para makapasok tayo sa gusali." Naglabas sila ng flashlight para mahanap ang hagdanan. "Ayun! Yan na yata yun!"
Wika ni Micaela, sabay turo sa isang hagdanang bakal na nakadikit sa dingding na hindi madaling mapapansin kung hindi matalas ang paningin. Naunang umakyat si Rafael. Naku, matigas ang lock, hindi ko maikot. Baka kinakalawang na. Lagot, paano tayo nito? Tanong ni Kulas. Huwag kayo mag-alala, may susubukan akong gawin. Wika ni Rafael at may inilabas na tila stick na kasing haba ng ruler. Itinutok niya iyon sa gilid ng takip at nagsimulang maglabas ng maliit na kulay pulang ilaw. Laser yan? Tanong ni Lino. Oo, laser nga. Maya-maya ay sinubukan ni Rafael na itulak ang takip. Pero naubos na ang power ng laser ay hindi pa rin mabuksan. Nang makarinig sila ng mga angil ng mababangis na hayop, sabi ni Micaela, Naku, mukhang naglagay sila rito ng infected na aso O yung hellhounds nila, paparating na sila. Anong gagawin natin, Rafael? Sabi naman ni Rafael, asikasuhin niyo muna dyan. Wala tayong ibang malulusutan kung hindi natin ito mabubuksan. Sabi naman ni Lino, Kulas, gamitan mo muna ng hamog. Sabi naman ni Micaela, malakas ang pandinig at pang-amoy ng mga iyon. Baliwala rin ang hamog. Sabi naman ni Mancio, kidlat uli ang gamitin mo, bay Lino. Ha? Nasa underground tayo, bay Kulas. Walang daan papasok ang kidlat. Sabi naman ni Tingting, di kaya night na nasa loob mo. Marami naman yung kuryente, di ba? Sabi naman uli ni Lino, oo, para matusta kayo lahat. Basa ang paligid Gagapang ang kuryente sa lahat ng bagay dito sa ilalim. Kaya apektado din kayo. Huwag na kayo maingay. Narito na sila. Wika muli ni Micaela. Napahawak na lang si Rosalia kay Lino dahil sa takot. Naririnig na talaga ang mahinang growl ng mga nilalang na mukhang nasa unahan lang at hinahanap kung saan liliko para makarating na sa kanila. Nang sabihin ni Rafael, ayos na, bumukas na. Micaela at Rosalia, akit na. Wika ni Rafael at agad nang bumaba. Ang dalawang dalaga naman ay agad nang umakyat sa hagdan na sinundan ni Mancio at Tingting. Lino, sumunod ka na. Wika ni Rafael. Hindi, ikaw na Rafael. Wika naman ni Lino habang nakatitig sa isang direksyon kung saan may tatlong pares ng mga mata na dahan-dahang lumalapit. Mga hellhounds. Mabilis na growl ang tatlo, sabay takbo ng mabilis papasugod. Sige na Rafael, umakyat ka na, bilis! Sigaw ni Lino sabay tulak kay Rafael papalapit sa hagdan. Wala nang nagawa si Rafael kundi sumunod sa sinabi ni Lino. Agad naglabas ng dalawang espadang kyanite si Lino at sinalubong ang tatlong asong infected. Halos pare-parehong sa liig ni Lino ang punteriya ng mga iyon. Niyukuan iyon ni Lino sabay wasiwas ng espadang kyanite paitaas. Dahil sa taas ng voltahe ng kuryente na kanyang inilagay, ay natabas agad ang liig ng dalawang malalaking aso. Pagkabagsak sa simentong sahig ay wala ng buhay. Iyong isa naman ay umangil ng malakas na tila nagtatawag ng mga kasama. Matapos noon umangil ay sumugod na rin kay Lino. Isang malakas na pagtagpas ang sinalubong roon ni Lino na tumama sa mukha. Kaya natapyas ang mukha noon at binawian ng buhay. Ilang saglit pa ay may naririnig na si Lino na angil ng maraming infected. Tila iba na ang asal ng mga iyon. Hindi katulad ng mga nasa ibabaw na asal pang karaniwang zombies na mabagal humakbang. Iyong mga papasugod ay mabilis manakbo at tila gutom na gutom. Sabi ni Rafael na nakasilip pa sa butas sa itaas. Lino, tara na! Umakyat ka na! Hindi Rafael, babawasan ko muna ito. Dahil kung hindi man tayo, ay maaaring mapinsala naman ang mga kasama natin na dadaan ng tunnel.
isarado mo muna yung takip at tumayo kayo sa tuyong bahagi para hindi umabot sa inyo ang kuryente. Agad naman iyong sinunod ni Rafael. Ermitanyo, magtusta tayo ng mga infected. Bigyan mo ako ng 200% ng kuryente na kidlat sa kamay ko. Areglado, Lino. Dinig ni Lino ang dagundong ng mga nagtatakbuhang mga infected sa tunnel na papalapit sa kanya. Hanggang sa makita niyang grabe ang bulto ng mga iyon, sobrang dami. Doon na siya lumuhod at inilapat ang 2 kamay sa simentong sahig. Inilabas niya na nga ang 200% ng kuryente at pinagapang sa basang sahig. Lahat ng mga infected na naroon sa ilalim ng tunnel sa layong 200 metro ay nasunog at natusta. Naging matigas na uling na lang na kapag tinapik ng matigas na bagay ay matitibag na lang bigla. Napatakip si Lino ng kanyang ilong dahil sa mabahong amoy ng natustang mga infected. Noong masigurong wala ng infected na paparating, ay muli na siyang tumayo at umakyat sa hagdan. Kumatok siya sa takip ng butas at agad namang binuksan ni Rafael iyon. Nasaan ang mga paparating na infected by Lino? Kinakabahang tanong ni Mancio. Wala na ba yung Mancio? Naging uling na. Hay, mabuti naman. Hindi ko alam, pero nanginig talaga ang tuhod ko noong marinig ko ang napakaraming angil nila. Hindi ko lang siguro pinangarap na maging pagkain ng mga iyon at magiging unti-unti ang pagkamatay habang kinakain nila ang laman ko sa katawan. Sabi naman ni Lino, Ay, Bay Mancio, huwag mong takutin ang sarili mo. Matutroma ka lang. Hanggat magkakasama tayo lahat rito, hindi ako papayag na may maging pagkain ng mga infected. Kaya tara na. Nasiyasat nyo na ba ang gusali? Sabi naman ni Micaela na galing nakasilip sa pinto. Nasa electrical room tayo, Lino. Sumilip ako sa hallway pagkalabas rito. May mga infected rin. Pero hindi ganoon karami. Mukhang naging infected lahat ang nakatira sa gusaling ito. E di tara na. Kailangan natin maklear ang gusaling ito para matulungan natin sila Benny. Infected at Dragon Core ang kakaharapin nila. Hindi nila kakayanin yun kung wala silang backup. Kaya kailangan na natin mag-set up ng magandang pwesto. Wika pa ni Lino. Sabi naman ni Rafael, di sige, yun ang ibibigay natin sa kanila. Nagkabit na siya ng silencer sa kanyang hawak na baril at nagsuot ng night vision goggles. Nakasunod naman agad sa kanya sina Rosalia at Micaela. Saka sumunod sila Tingting, Mancio at Kulas. Pagkalabas lang ng electrical room ay kaliwat kanan ang pag-atake ng mga infected. Pero mabuti at hindi naman isang bugso. Paisa-isa lang o kung minsan, 3 ang magkakasabay na sumusugod. Dahil sa pagiging asintado ni Rafael ay tagi-isang bala kaagad ang naitatanim niya sa noo ng mga iyon. Rafael, floor by floor tayo hanggang sa makarating sa pinakataas. Tingting at Mancio, isarado niyo muna ang main entrance para walang surpresang aakyat. Rosalia, pakapan mo muna sila. Micaela, tumabi ka kay Rafael. Copy that, Lino. Sagot ni Micaela at sumunod na kay Rafael, papaakyat ng 2nd floor. Si Lino naman ay nasa hagdanan, hinihintay sina Mancio at binabaril niya lahat ng mga lumalabas na infected mula sa isang silid. Si Rosalia naman ay ganun rin ang ginagawa. Hanggang sasabihin ni Tingting, Ayos na Kuya Lino. Sabi naman ni Lino, Pasukin nyo na muna ang silid na iyan. Ubusin nyo ang infected sa loob. Makikiramdam na ako dito sa bintana. Sumilip si Lino sa bintana habang pinapatalas ang pandinig. Tanging mga growl ng infected ang kanyang naririnig roon. Wala pang putukan. Ilang saglit pa ay lumabas na ng silid ang 3. Okay na Kuya Lino. Di sige, akyat na tayo. Dali-dali nang umakyat ang 3 habang nakasunod si Lino na ang bandang likuran naman ang binabantayan. Pagkarating sa 2nd floor ay nasa lubong nila sina Rafael at Micaela.
Sumenyas na clear na raw ang second floor at tutuloy na sila sa third floor. Nauna nang umakyat sina Lino, Rosalia, Tingting at Mancio. Hindi nahawak ni Lino ang baril dahil hindi naman siya asintado at magiging maingay lang kung babaril siya at tatama sa dingding o sa kung anong bagay. Mag-aabang na lang siya sa mga biglaang paglabas ng mga infected mula sa pintuan ng mga unit sa floor na iyon hanggang sa may isang malaking infected ang lumabas mula sa isang silid. Mabilis iyong tinalunan ni Lino at tinarget ang leeg na mahiwa gamit ang espadang kyanite. Kaso nga lang, nahawakan ang kamay niya kaya hindi nakarating. Nakaangat si Lino sa ere at ibinalibag papasok ng unit. Sabi ni Lino, "Sige na, tumuloy na kayo sa pag-akyat. Rafael, ikaw na ang mauna sa paglalakad. Micaela at Rosalia, sa likuran kayo magbantay. Mancio at Tingting, sa gitna kayo." Sabi naman ni Tingting, "Ipapaano ka, Kuya Lino?" "Susunod ako, pagbibigyan ko lang ito. Nanghihingi ng atensyon eh." Wika ni Lino. At pagkatapos iyon sabihin, ay isang sipa sa sikmura ang tumama sa kanya na nagpatalsik sa kanya sa gilid ng dingding. Napaungol si Lino sa sakit ng sipa na iyon. "Langya, ang lakas mong sumipa ah!" Nagbuka ng bibig ang halimaw na iyon at may tunog na lumalabas pero wala namang nabubuong malinaw na salita tapos ngumisi. Sabi naman ni Lino, "Anong sabi mo? Naka-score ka?" "Oo, 2 points na yun at solid ang mga atake mo. Ituloy mo lang yun at baka sakaling ikaw ang lumabas rito ng buhay." Ngumisi uli ang nilalang at nagsimulang dumampot ng mga bagay-bagay sa paligid. Upuan, flower vase, TV, radyo, rice cooker at electric fan. Si Lino naman ay hindi magkanda-ugaga sa pag-ilag. "Shh! Bugbugan lang! Walang batuhan ng gamit ah!" Wika pa ni Lino na panay ang ilag pero patuloy pa rin siya sa paglapit. Noong makakita siya ng kahoy na upuan ay dinampot niya iyon at buong pwersang inihampas sa likuran noong halimaw. Dahan-dahan lang iyon na tumingin sa kanya. "Naku, mas ginalit ko pa yata." Wika pa ni Lino. Aatras sana siya, kaso na-corner naman siya ng divider. Kaya nahuli noon ang leeg niya at sinakal. Kumapit si Lino sa braso noon, sabay talon paikot para mapilipit ang braso. Sabay ang malakas na tadyak sa mukha ng nilalang. Nabitawan noon si Lino at napaatras. Si Lino naman ay todo ang pagsinghap ng hangin dahil kinapos na siya gawa noong mahigpit na pagkakasakal. Hinatak ni Lino ang sapi ng isang lamesa at ibinato sa mukha noong nilalang. Habang inaalis iyon ng nilalang ay bumelo ng pagtakbo si Lino, sabay talon at sidekick na tumama diretso sa mukha noon. Muli iyong napaatras. Noong bumalik ay isang malakas na wallop ang ginawa. Sinalubong naman iyon ni Lino ng pagtagpas gamit ang espadang kyanite. Kaya naputol ang kanang braso noon. Nagsisigaw iyon at nagwala. Muli iyong humampas kay Lino pero pumatong si Lino sa isang upuan at tumalon ng mataas. Habang nasa ere ay diretso niyang isinaksak ang espadang kyanite sa nakabukang bunganga noon. Doon na nahinto ang pagkilos ng nilalang. Napaluhod at bumagsak. Pagkalabas ni Lino ng unit na iyon ay nasalubong niya naman si Kulas. "Oh, bakit Kulas?" tanong niya rito. Sabi naman ni Kulas, "May mga tao sa rooftop by Lino. Hindi sila naka-tactical suit. Mga nakaitim na damit, itim na pantalon at nakakoat na parang pangmayaman." "Naku, mga danag yun. Yung parang vampira. Alam ba nila na narito tayo?" "Mukhang hindi pa.
Naglapag si Micaela ng kamera sa sahig ng rooftop kaya nakita niya ang mga taong naroon. Hindi sila bababa sa 20. Nakatanaw lang sila sa unahan habang walang katinag-tinag sa pagkakatayo. Pinapuntahan ka rito ni Rafael para sabihin bawasan ang pag-iingay mo. Napakaingay niyo rito eh. Ala sila, parang kasalanan ko pa. Yan ang sisihin niyo. Ang laki-laki nila lang. Panay pagbabato ng gamit ang ginagawa. Saan ka ba nagpunta kanina? Bakit bigla ka nawala? Tanong ni Lino kay Kulas. Nag-CR ako, Lino. Sumakit ang tiyan ko doon sa mabahong amoy sa tunnel. Mabuti at maayos naman ang CR nila rito. May tubig at sabon. Sus, ikinwento pa nga. Sige na, tara na sa 3rd floor. Teka, Lino, paano diskarte natin sa mga danag? E di magtago ka dahil ikaw ang aalalay sa akin gamit ang ipo-ipo. Siguradong sina Benny ang inaabangan ng mga iyan, kaya nakatingin sila sa kanang bahagi. At sa tingin ko, hindi sila mapapansin nila Benny kung magiging abala sila sa pagharap sa mga infected. Kaya kailangan ang iba sa atin ay tutulong kina Benny sa paglipol sa mga infected, habang ako naman ang haharap sa mga danag sa itaas. Okay, sige Lino, tara. Wika pa ni Kulas. Pagkarating nila sa 3rd floor, ay kagad suminya si Rafael na huwag maingay. Sabi ni Lino, Rafael, bantayan mo ang north side ng building. May nakita akong kumislap sa bahaging iyon. Sa tingin ko, may mga dragon core na nakatago roon. Mukhang ang plano nila ay paunahin sa pagsalakay ang mga infected. Second stage naman ay ang mga danag sa itaas. Tapos, sila ang huling atake na tatapos. Dahil nasa tagong location sila na hindi mahahalata. Sige Lino, siguradong kaya ko naman bumato ng granada mula rito papunta roon sa kanila. Kaya kapag may nagpaputok na sa kanila mula roon, ay hahagisan ko kaagad ng 2 granada at isang flash grenade para masira ang focus nila. Okay sige, wika pa ni Lino at lumipat siya kina Micaela at Rosalia na nakaupo sa may gilid. Makinig kayong dalawa. Bantayan nyo kapag nagtangka silang bumaba rito ha. Banatan nyo na kaagad. Gamitin nyo yung reserba nating bala na isinawsaw sa blue sodium para tablan sila. Tandaan nyo, hindi sila mapapatay niyan. Sapat lang yan para tablan sila at masugatan. Kaya kailangan pa rin ang mano-manong pagsaksak o di kaya maputulan sila ng ulo. Okay Lino, copy that. Sagot naman ng dalawa. Samantala, atin unang dalawin ang sitwasyon ni Naginang Aida, Doktora Rosa Landumon at Vencer. Kasalukuyan silang nakatago sa gusali ng Research and Development Division. Vencer anak, kailangan na natin maghanap ng supplies. Hindi natin alam kung gaano pa tayo katagal rito. Hindi man tayo makain ng mga infected, mamamatay naman tayo sa gutom. Sige po Mudra, bukas na madaling araw tayo maglilibot sa ibang floor para maghanap ng supplies at pagkain. Sabi naman ni Doktora Rose. Sama ako ha. Sumagot naman si Ginang Aida. Huwag na sis, maghapon ka palagi na pagod sa kaka-research dyan. Magpahinga ka na lang. Kami na ang bahala ni Vencer na mag-ikot sa gusaling ito. Naku sis, nakakaya naman kasi yun sa inyo. Para akong palamunin lang, tapos kayo ang nalalagay sa panganib para maghanap ng kakainin natin. Huwag mo nang isipin yun. Para naman sa ikaliligtas ng maraming tao ang ginagawa mong yan. Kaya huwag mo rin minamaliit ang effort niya na ginagawa mo. Kahit na sis, sasama pa rin ako. Iba pa rin yung 3 tayo. Mas nakakabawas ng takot kapag ganoon. Okay sige, ikaw bahala. Sagot ni Ginang Aida. Ilang saglit pa ay lumapit naman si Vencer kay Doktora Rose. Doktora, umidlip muna po kayo kahit saglit. Ang aga niyong gumising Tapos nakaharap ka na agad dyan. Parang tumitigil ka lang kapag kakain. Hindi na, Vencer. Kailangan kong magmadali. Dahil kung may mauutusan ang anak ko na magdala sa atin rito ng untainted pure sample ng mutagen virus, ilalagay ko na lang iyon sa matatapos kong serum.
Lalabas na kaagad kung ano ang idinagdag nilang harmful substance roon. Kapag nalaman ko iyon, doon na ako makakagawa ng antidote. Kaya kailangan matapos ko ang serum na kinakailangan para roon. Pero doktora, magpahinga ka po muna. Baka magkasakit ka niyan. Kapag nagkasakit ka, ay sigurado na ang kamatayan ng lahat ng taong natitirang buhay sa lalawigang ito. Hi, Benzer. Huwag mo ako alalahanin. Sige, kung gusto mo akong tulungan, ipagtimpla mo na lang ako ng kape para lumipas itong antok ko. Okay, sige po, doktora. Saglit lang. Uwi ka pa ni Benzer at saglit itong umalis para ipagtimpla ng kape ang doktora. Kinagabihan ay maaga silang nagsipahinga dahil sa madaling araw ay sisimulan nila ang paghalughog sa ibang mga floor para maghanap ng mapapakinabangang mga supplies. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 279. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.